Akala mo ba sapat na ang pagmamahal para manatiling buo ang pamilya? Paano kung isang araw, may matuklasang lihim na sisira sa tiwala? Lihim na hindi dahil sa pagtataksil kundi isang pangako, isang panata na hindi nasunod. Hanggang saan kayang lumaban ng puso para sa pagmamahal, at hanggang saan kayang magpatawad para muling magsimula? Tahimik ang buong paligid. Tanging mahinang tunog ng orasan ang maririnig sa sala ng bahay nina Marco at Althea. Sa ibabaw ng mesa, may nakabukas na Biblia, tila ba naging saksi sa mga panalangin ng isang pusong puno ng pangamba. Umupo si Althea sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ang isang maliit na kahon na tila ba'y mabigat para sa kanyang mga kamay. Sa loob nito, nakatago ang mga liham na pilit niyang tinatago sa kanyang asawa. Mga liham na nagpapaalala sa kanya ng isang pangakong hindi niya natupad, isang pangakong ginawa niya sa Diyos bago siya nagpakasal. Panginoon, mahina niyang bulong, halos pabulong. Patawarin mo ako kung hindi ko kayang sabihin sa kanya ang lahat. Natatakot akong mawala siya. Sa kabilang banda, si Marco ay abala sa pag-aayos ng mga papeles para sa kanilang pinapangarap na negosyo. Ramdam niya ang saya dahil sa paniniwalang kumpleto na ang kanyang buhay. Sa isip niya, wala nang kulang, may asawa siyang mahal, at plano nilang bumuo ng pamilya. Ngunit napansin niya ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Althea nitong mga nakaraang linggo. Hindi niya alam kung pagod lang ba ito o may pinagdadaanan. Kaya isang gabi, nilapitan niya ito habang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa dilim ng gabi. Althea, malumanay niyang wika, may problema ba? Napapansin kong madalas kang nag-iisa. Napatingin si Althea, pilit na umiti ngunit bakas ang pangamba sa kanyang mga mata. Wala, Marco, pagod lang siguro. Ngumiti si Marco, hinaplos ang kamay ng asawa. Kung may iniisip ka, sabihin mo sa akin. Mag-asawa tayo, hindi ba? Wala tayong dapat itago sa isa't isa. Ngunit sa puso ni Althea, alam niyang hindi ganoon kadali. Dahil ang lihim na dala niya ay hindi basta-bastang sikreto. Isa itong panata na ginawa niya noon, sa harap ng Diyos, na kung hindi niya tutuparin, baka mawala sa kanya ang lahat. Matapos ang mahabang katahimikan, napayuko si Althea, pinipigilang lumuha. Sa likod ng kanyang isip, bumalik ang alaala ng nakaraan, ang araw na nagbigay siya ng panata. Panginoon, kung palarin mo akong makabangon, ipapangako kong aalagaan ko ang batang iniwan sa akin, kahit kapalit nito ang lahat. Pero hindi niya nagawa. Dahil pinili niyang sumama kay Marco at bumuo ng sariling pamilya. At ngayon, dumating na ang panahon na kailangan niyang harapin ang pangakong iyon. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Marco, bumangon si Althea at muling binuksan ang kahon ng mga liham. Binasa niya ang isa sa mga ito, at sa bawat salitang nakasulat, lalo siyang nadudurog. Althea, oras na para tuparin mo ang sinabi mo. Kung hindi mo ito gagawin, malalaman ng lahat ang lihim na pilit mong itinatago. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sino ang nagpadala ng liham na ito? Paano nila nalaman ang tungkol sa panata niya? At bakit ngayon, sa oras na masaya na sana sila ni Marco? Sa paglipas ng gabi, hindi nakatulog si Althea. Hawak niya ang liham, habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa labas ng bintana, unti-unting sumisikat ang araw, ngunit para sa kanya, tila papalubog ang kanyang mundo. Kinabukasan, mas lalong napansin ni Marco ang pagiging tahimik ng asawa. Lumapit siya, masuyo, at hinawakan ang mukha nito. Althea, anong nangyayari? May kailangan ka bang sabihin? Napapikit si Althea, pinipigilan ang luhang gustong bumagsak. Sa oras na yon, alam niyang hindi na niya kayang itago ang lahat. Ngunit paano niya sisimulan? At handa bang marinig ni Marco ang katotohanan? Sa kanyang puso, isa lang ang sigurado, darating ang araw na malalaman ni Marco ang lahat, at iyon ang araw na susubukin hindi lang ang kanilang pagmamahalan, kundi ang kanilang pananampalataya.
Tahimik ang buong bahay kinabukasan. Naghahanda si Marco ng almusal habang nakaupo si Althea sa mesa, tila malayo ang iniisip. Sa bawat galaw niya, ramdam ni Marco na may mabigat na bumabagabag sa asawa niya. Althea, mahinahong wika ni Marco habang inilalapag ang tasa ng kape, kagabi parang hindi ka nakatulog. May iniisip ka ba? Napatingin si Althea, pilit na umiti, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagod at lungkot. Wala, baka pagod lang talaga ako. Hindi ako naniniwala, sagot ni Marco, masuyong hinaplos ang kanyang kamay. Alam kong may mali. Alam kong may tinatago ka. Hindi mo kailangang dalhin yan mag-isa. Sa sandaling iyon, gusto nang bumigay ni Althea. Gusto na niyang sabihin ang lahat, pero natatakot siya sa magiging reaksyon ni Marco. Natatakot siyang mawala ang tiwala nito, natatakot siyang masira ang lahat ng pinaghirapan nilang buuin. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Althea at dahan-dahang lumapit sa lumang aparador sa kwarto. Binuksan niya ito at kinuha ang maliit na kahon ng mga liham. Mahigpit niyang hawak ito, ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Habang hawak niya ang kahon, naramdaman niya ang presensya ni Marco sa likuran. Ano yan? Tanong nito, may halong pagtataka at pag-aalala sa boses. Nagulat si Althea, halos mabitawan ang kahon. Wala, mga lumang gamit lang. Ngumiti si Marco, pero ramdam ang pagdududa sa kanyang tinig. Pwede ko bang makita? Mabilis na umiling si Althea. Hindi na kailangan, wala namang mahalaga. Ngunit sa isip ni Marco, lalong tumindi ang kanyang pagdududa. Hindi siya sanay na may itinatago si Althea sa kanya. Sa kanilang relasyon, palagi silang nag-uusap, nagbabahagi ng problema. Bakit ngayon parang may pader na nakaharang sa pagitan nila? Kinagabihan, habang natutulog si Marco, bumangon muli si Althea. Umupo siya sa mesa at binuksan ang isa pang liham. Sa pagbasa niya nito, lalo siyang nanginig sa kaba. Althea, ilang araw na lang ang ibinibigay ko sa iyo. Kung hindi mo tutuparin ang pangako mo, lalabas ang katotohanan. At hindi lang ikaw ang masasaktan, pati siya. Napatakip ng bibig si Althea, pinipigilang humagulgol. Sino ang nagpadala ng liham na ito? At paano nila nalaman ang kanyang sikreto? Habang pinupunasan niya ang luha, biglang bumukas ang ilaw. Napatayo siya sa gulat at nakita si Marco na nakatayo sa pintuan, hawak ang switch. Althea, ano ba ang nangyayari? Malumanay ngunit mariin ang tinig nito. Kanina pa kita gustong kausapin. Ano iyang hawak mo? Nabitawan ni Althea ang liham at napayuko. Hindi niya na alam kung paano magpapaliwanag. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Ito na ba ang oras na matagal niyang kinatatakutan? Lumapit si Marco, kinuha ang liham mula sa sahig, at binasa ito ng dahan-dahan. Habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon, mula sa pagtataka, naging pagkabigla, at kalaunan ay isang katahimikan na parang mabigat na ulap sa paligid. Althea, mahina niyang sambit, halos pabulong. Ano to? Ano nang ibig sabihin ito? Anong pangako ang tinutukoy nila? Hindi na nakapagsalita si Althea. Ang tanging nagawa niya ay lumuha at yumuko, habang hawak pa rin ang kahon ng mga liham. Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Sabihin mo sa akin. Hindi kita husgahan, pero kailangan kong malaman ang totoo. Sa oras na yon, napapikit si Althea at huminga ng malalim. Ito na wala ng atrasan. Marco, basag ang boses niya, bago tayo nagpakasal may isang pangako akong binitiwan. Isang panata na ginawa ko sa Diyos. At ngayon, oras na para tuparin ko iyon, kahit na baka masira ang lahat sa atin. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang balikat. Anong panata, Althea? Sabihin mo sa akin. Dahan-dahang tumingin si Althea sa mga mata ni Marco, luhaan, at mahinang nagsalita,
ipangako ko noon na alagaan ko ang isang batang iniwan sa akin kahit anong mangyari. Pero hindi ko ginawa dahil pinili kong sumama sa'yo. Natigilan si Marco, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Tanong na lang ang pumasok sa isip niya, sino ang batang iyon? At bakit ngayon lang niya ito nalaman? Sa labas ng bahay, tila nakikinig ang katahimikan. At sa loob, nagsisimula ang unos na susubok sa kanilang pagmamahalan at pananampalataya. Tumigil ang mundo para kay Marco nang marinig ang salitang iyon. Hindi siya makapagsalita. Tila bumigat ang bawat hininga niya, at ang tibok ng kanyang puso ay parang kulog sa loob ng kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Althea? Tanong niya sa wakas, mababa ang boses, puno ng pagkalito. May batang iniwan sa'yo. Sino siya? Nasaan siya ngayon? Napayuko si Althea, pinahid ang luha sa kanyang pisngi, at huminga ng malalim bago nagsalita. Noon bago tayo nagkakilala, dumaan ako sa isang matinding pagsubok. Nawalan ako ng lahat, trabaho, pamilya, at halos pati buhay ko. At sa panahong iyon, dumating ang isang sanggol sa buhay ko, iniwan ng isang babaeng hindi ko nakilala. Napatigil si Marco. Isang sanggol? Paano napunta sa'yo? Nakita ko siya sa ospital, sagot ni Althea, nanginginig ang tinig. May iniwang sulat ang ina niya, kung mabait ang Diyos sa'yo, ipagkatiwala mo sa sarili mong kamay ang anak ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili, pero sa oras na iyon, nangako ako sa Diyos na alagaan ko ang batang iyon, kapalit ng panibagong buhay na hiningi ko. Napapikit si Marco, pilit iniintindi ang lahat. Pero nasaan siya ngayon? Dinala siya sa ampunan, humikbi si Althea. Dahil bago ko pa siya makuha, dumating ka sa buhay ko. Nahulog ako sa iyo, Marco. At naisip ko baka hindi ko na kailangan tuparin ang pangako, dahil magkakaroon na ako ng sariling pamilya. Napaatras si Marco, parang biglang lumayo ang mundo sa kanya. Kaya mo tinago ito? Kaya ka laging nagdarasal ng mag-isa? Dahil natatakot ka na bumalik ang pangako mo? Tumango si Althea, luhaan. At ngayon bumalik na ang araw na iyon. Dahil nakatanggap ako ng sulat mula sa taong nag-aalaga sa kanya ngayon. Hindi ko alam kung paano, pero alam nila ang pangako ko. At alam nila na hindi ko ito tinupad. Lumapit si Marco, nanginginig ang kamay. Sino ang taong iyon? Ano ang gusto nila? Hindi ko alam, umiling si Althea. Pero malinaw sa sulat kung hindi ko tuparin ang pangako, sasabihin nila sa lahat. Sa'yo. Sa Diyos ko. Napahigpit ang kamao ni Marco, pero hindi dahil sa galit sa asawa. Sa halip, galit siya sa sarili. Bakit hindi ko nakita ang bigat na dala niya? Tahimik na lumapit si Marco kay Althea at hinawakan ang kanyang kamay. Makinig ka, Althea, hindi ako galit sa'yo. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Sino ang batang iyon? At ano ang plano mo? Napatitig si Althea kay Marco, luhaan pa rin. Ang pangalan niya? Hana. 8 na siya ngayon. At Marco, huminga siya ng malalim, nanginginig ang tinig, gusto nilang ibalik ko ang pangakong iniwan ko, na ako ang mag-aalaga sa kanya. Parang umikot ang mundo ni Marco. Mag-aalaga? Ngayon? Paano? Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. May 2 araw ka para sunduin si Hana. Kung hindi malalaman ng lahat ang katotohanan. At baka hindi mo na siya makita kailanman. Napalunok si Marco, nag-aalab ang damdamin sa dibdib. Ito na ba ang dahilan kung bakit parang wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw? Tumango si Althea, humahagulgol. Takot na takot ako, Marco. Takot akong mawala ka. Pero takot din akong mapahamak si Hana. Hinawakan ni Marco ang kamay ng asawa at tinitigan ito sa mata.
Hindi kita iiwan, Althea. Kung pangako mo iyan sa Diyos, gagawin nating magkasama. Hindi mo na kailangang mag-isa. Ngunit sa likod ng isip ni Marco, may kumikiliti na tanong, sino ang nagbabantay sa batang iyon? At bakit parang may ibang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Sa labas ng bintana, unti-unting dumidilim ang kalangitan, tila ba may paparating na unos. Ngunit sa puso ni Marco, mas malakas ang unos na kailangan niyang harapin, isang lihim na maaaring sumira o muling magpatibay ng kanilang pagsasama. Maaga pa lamang ay gising na si Marco. Tahimik siyang nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone ni Althea, at muling binabasa ang mensaheng natanggap kagabi. May 2 araw ka para sunduin si Hannah. Kung hindi malalaman ng lahat ang katotohanan, at baka hindi mo na siya makita kailanman. Bawat salita ay parang palaso na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sino ang taong ito at bakit ganito ang paraan ng pakikipag-ugnayan. Isa lang ang malinaw, may urgency, at may panganib na baka hindi na nila makita ang bata kung magkamali sila ng hakbang. Lumapit si Althea, nakasuot pa ng kanyang pangtulog, at umupo sa tabi ni Marco. Kita sa mukha niya ang puyat at takot. Marco, hindi ko alam kung kaya ko. Natatakot ako. Hinawakan ni Marco ang kamay nito, Mariin. Hindi mo ito haharapin mag-isa. Magkasama tayo. Kung kailangan nating hanapin si Hannah, gagawin natin. Kahit saan pa siya naroroon. Napaluha si Althea, humilig sa balikat ni Marco. Salamat. Natatakot lang ako baka masira ang lahat kapag nalaman ng ibang tao. Pinahid ni Marco ang luha sa kanyang pisngi. Walang makakasira sa atin, Althea. Hindi dahil sa nakaraan mo. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Ngunit sa kabila ng matamis na salitang iyon, may kumikiliting takot sa puso ni Marco. Bakit tila napakalalim ng ugat ng problemang ito? Bakit kailangan pang may bantang hindi na makikita si Hannah? Nagpasya silang magsimula ng paghahanap. Dinala ni Althea ang lahat ng liham sa mesa at isa-isang binasa ang mga ito kasama si Marco. Sa bawat liham, pare-pareho ang tono, paalala ng pangako, at banta na lalabas ang katotohanan kung hindi niya ito tutuparin. May isang clue dito, sabi ni Marco, itinuro ang huling bahagi ng isang liham. Magbalik ka sa lugar kung saan ka nangako. Napakunot ang noo ni Althea. Ang ospital, doon ako nanalangin noon. Doon ko nakita si Hannah. Tumango si Marco. Doon tayo magsisimula. Habang nasa biyahe, hindi mapigilang balikan ni Althea ang alaala ng gabing iyon. Ang dilim ng ospital, ang batang umiiyak na walang kasamang magulang, at ang sulat na naiwan sa tabi niya. Kung mabait ang Diyos sa'yo, ipagkatiwala mo sa sarili mong kamay ang anak ko. Huminto sila sa harap ng lumang ospital na halos sarado na ngayon. May nakasabit na karatulang E for Demolition Zone. Napalunok si Marco. Kung dito ka nakatanggap ng pangako, baka may taong naghihintay pa rin dito. Pumasok silang mag-asawa. Tahimik ang paligid, tanging mga lumang gamit at sirang bintana ang makikita. Habang naglalakad sila sa pasilyo, naramdaman ni Althea ang bigat sa kanyang dibdib. Marco, parang mali ito. Walang tao dito, bulong niya. Ngunit bago sila makalabas, biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Isa na namang mensahe. Alam ko kung nasaan ka. Huwag kang mag-alala, ligtas si Hannah kung susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Napatitig sila sa isa't isa, halos hindi makahinga. Marco, ibig sabihin, may nakamasid sa atin ngayon, pabulong ni Althea. Napalingon si Marco sa paligid, ngunit wala siyang makita kundi mga bakanteng silid. At muling pumasok ang mensahe. Kung gusto mong makita si Hannah, pumunta ka bukas sa lumang kapilya sa dulo ng bayan. Huwag kang magsasama ng iba. Nanlamig si Marco. Bakit kapilya? Ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa panata ni Althea?
Habang pauwi sila, walang imik si Marco. Sa isip niya, may tanong na paulit-ulit na umiikot, bakit parang hindi lang simpleng pangako ang nakatali rito? Sino ang taong ito at bakit parang mas kilala nila si Althea kaysa sa kanya mismo? Sa bahay, bago matulog, muling lumapit si Marco kay Althea. Sigurado ka ba na walang ibang sangkot dito? Walang ibang tao sa nakaraan mo na pwedeng may kinalaman? Napayuko si Althea, at sa unang pagkakataon, umagos ang luha ng walang tigil. Marco, may isang bagay pang hindi ko nasasabi sa iyo. Tungkol sa kung sino talaga ang nagdala kay Hana sa ospital noon. Napahinto si Marco, ramdam niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Ano nang ibig mong sabihin, Althea? Sino? Tumingin si Althea sa kanya, namumugto ang mga mata. Marco, siya ay may kaugnayan sa atin. Mas malapit kaysa iniisip mo. At sa mga salitang iyon, lalo pang bumigat ang gabi. Ang sikreto ay tila unti-unti nang lumalabas mula sa dilim, handang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Hindi makagalaw si Marco. Ang huling sinabi ni Althea ay parang kulog na bumagsak sa tahimik nilang gabi. Mas malapit kaysa iniisip mo eh. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, bahagyang nanginginig. Althea, sabihin mo na. Sino? Napapikit si Althea, pinipigilan ang hagulgol. Ang batang iyon si Hana, anak siya ng taong mahalaga sa iyo. Nanlamig si Marco. Sino? Halos wala ng boses ang lumabas sa kanyang bibig. Lumuhod si Althea sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Si Hana, anak ng kapatid mo, Marco. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Tanging tibok ng puso ni Marco ang kanyang naririnig, mabilis, malakas, parang sasabog. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang kanyang tinig. Si Daniel? Paano nangyari yon? Tumango si Althea, humihikbi. Kay Daniel. Noong buhay pa siya, bago siya lumayo, may iniwang anak na hindi niya nasabi sa inyo. At ang batang iyon si Hana. Iniwan siya ng ina sa ospital. At ako ang nakakita sa kanya. Ako ang tumanggap ng panatang iyon. Napakapit si Marco sa gilid ng mesa, halos mawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Althea, bakit itinago mo sa akin ito? Humabulgol si Althea, hawak pa rin ang kahon ng mga liham. Dahil natakot ako. Alam kong kapag nalaman mo, masasaktan ka. Ayokong bumalik ang sugat ng nakaraan mo. At higit sa lahat, ayokong isipin mong pinili ko siya kaysa sa atin. Umiling si Marco, pinipigilan ang bugso ng damdamin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon, galit ba, o awa sa batang walang kasalanan. Umupo si Althea sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Marco, hindi ko na kaya ang bigat ng sikreto na ito. Kaya nung dumating ang mga sulat, alam kong darating ang oras na haharapin ko ito. At heto na nga. Tahimik si Marco. Nakatitig siya sa dingding, ngunit ang isip niya ay punong-puno ng alaala ng kapatid niya. Si Daniel, ang kapatid na minsang lumayo at hindi na bumalik. Ngayon, heto at may iniwang anak, isang buhay na kailangang alagaan. Kung anak siya ni Daniel, mahina niyang sambit, hindi siya iba sa akin. Dugo namin siya, Althea. Tumango si Althea, luhaan. Kaya ngayon, Marco, kailangan nating magpasya. Susunduin natin siya bukas. Sa kapilya, gaya ng sabi sa mensahe. Huminga ng malalim si Marco. Hindi ko hahayaang mapahamak ang bata. Pero bakit kapilya? Sino ang taong nasa likod nito? Nagkatinginan silang mag-asawa, kapwa naguguluhan. Ngunit alam nilang wala na silang oras para magtanong. Kinailangan nilang sumunod. Kinabukasan, maagang gumising si Althea para magdasal. Nakaluhod siya sa harap ng altar sa kanilang bahay, hawak ang rosaryo, luhaan. Panginoon, gabayan mo kami.
huwag mong hayaan na mawala ang batang iyon. At huwag mong hayaan na masira ang pamilya namin. Habang nagdarasal siya, pumasok si Marco, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang asawa. Lumapit siya, hinawakan ang balikat nito, at sabay silang nanalangin. Pagkatapos magdasal, nagbihis sila at naghanda para sa biyahe papunta sa kapilya. Habang nasa daan, ramdam ni Marco ang bigat ng katahimikan. Sa bawat kilometro, lalo siyang kinakabahan. Sino ang makikita nila doon? At totoo bang ligtas si Hana? Pagdating nila sa kapilya, sinalubong sila ng malamig na hangin at katahimikan. Ang lumang kampana ay nakabitin pa rin, tila ba matagal nang hindi tumutunog. Pumasok sila sa loob. Walang tao. Tanging tunog ng kanilang mga yabag ang maririnig. Biglang may narinig silang pag-iyak mula sa likuran ng altar. Pareho silang napatingin. Narinig mo iyon, bulong ni Althea. Tumango si Marco. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa pinagmulan ng tunog. At nang marating nila ito, nakita nila ang isang maliit na bangko at doon, nakaupo ang isang batang babae na may mahabang buhok, hawak ang isang lumang laruan. Luhaan, nanginginig. Hana, bulong ni Althea, halos hindi makapaniwala. Ngunit bago pa nila malapitan ang bata, biglang bumukas ang pinto ng kapilya. May pumasok na isang taong nakasuot ng itim, nakayuko ang ulo, at dahan-dahang nagsalita. Natupad din ang pangako mo, Althea. Pero hindi pa ito nagtatapos. May dapat ka pang malaman tungkol sa bata, at tungkol sa inyo ni Marco. Napatingin silang mag-asawa sa isa't isa, parehong nanlamig. Sino ang taong ito? At ano pa ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Sa katahimikan ng lumang kapilya, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nagbukas, mas madilim, mas mahirap, at mas puno ng mga tanong kaysa dati. Humigpit ang hawak ni Marco sa kamay ni Althea. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang palad habang nakatingin sa taong nakatayo sa pintuan ng kapilya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil nakayuko, at ang itim na jacket na suot ay tila sadyang pumapawi ng liwanag. Tahimik ang loob ng kapilya. Tanging pag-iyak ni Hana ang pumupunit sa katahimikan. Umuusok ang damdamin ni Marco sa dibdib, halo ng takot, galit, at pagkalito. Sino ka? Mariin na tanong ni Marco, pilit pinipigil ang boses para hindi matakot ang bata. Ano nang kailangan mo sa amin? Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Tumambad ang isang pamilyar na mukha na nagpahinto sa hininga ni Marco. Hindi imposible, bulong niya, halos mapaatras. Ngumiti ang lalaki, malamig ang titig. Matagal tayong hindi nagkita, Marco. Nanlaki ang mata ni Marco. Gabriel? Ikaw yan? Tumawa si Gabriel, mahina ngunit puno ng pait. Ako ito. Ang pinsan mong nakalimutan mo ng buhay pa pala. Napatingin si Althea, naguguluhan. Pinsan mo siya. Bakit mo ito ginagawa? Lumapit si Gabriel ng dahan-dahan, hawak ang isang sobre. Simple lang. Gusto kong tuparin ang pangakong iniwan ni Daniel, pero gusto ko ring makita kung hanggang saan ang kaya ninyong gawin para sa kanya. Anong kinalaman mo kay Daniel? At bakit si Hana ang nadadamay? Sigaw ni Marco, nanginginig ang boses. Naglakad si Gabriel palapit, inilapag ang sobre sa upuan sa harap nila. Lahat ng sagot ay nandito. Pero bago mo buksan yan, kailangan kong sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim, at sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig, lalong bumigat ang hangin sa kapilya. Si Hana hindi lang anak ni Daniel. Siya rin ang dahilan kung bakit nawala siya sa atin. Napatitig si Marco, hindi makapaniwala. Ano nang ibig mong sabihin? Daniel had secrets, patuloy ni Gabriel. At isa sa mga sikreto niya ay ako ang nag-alaga kay Hana ng ilang taon bago ko siya ibigay sa ampunan. Napasinghap si Althea. Ikaw?
Bakit? Dahil ako ang dapat na kinilala ni Daniel na kapatid, hindi ikaw, Marco. Biglang sumigaw si Gabriel, punong-puno ng hinanakit. Pero anong ginawa niya? Pinili ka niya. Lahat ng bagay iniwan sa'yo. Ako? Walang-wala. Nanahimik si Marco, tinamaan ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga paratang ni Gabriel. Ginawa ko ito hindi para sa pera, patuloy ni Gabriel, humahakbang palapit. Ginawa ko ito para makita ko kung hanggang saan ka handang lumaban para sa pamilya mo. Dahil noon, iniwan mo ako. Ngayon, ikaw naman ang iwanan ko ng tanong, mahal mo ba talaga ang batang iyan, kahit hindi siya tunay na sayo? Lumuhod si Marco sa harap ni Hana, tinitigan ang inosenteng mukha ng bata na patuloy na umiiyak. Sa puso niya walang pag-aalinlangan. Mahal ko siya. Kahit kaninong dugo siya ng daling. Tumayo si Marco at humarap kay Gabriel, mariin ang boses. Kahit ano nang mangyari, kukunin namin si Hana. Hindi dahil sa utang, hindi dahil sa pangako, kundi dahil siya ay pamilya. Napangiti si Gabriel, may lungkot sa kanyang mga mata. Ganyan din ang sinabi ni Daniel bago siya mamatay. Pero hindi niya nakaya. Nabigla si Marco. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari kay Daniel? Tahimik si Gabriel, ibinaba ang tingin. Hindi aksidente ang pagkawala niya. At ang dahilan hawak ko. Inilapit niya ang sobre kay Marco. Basahin mo yan. Doon mo malalaman ang lahat. Pero tandaan mo, kapag binuksan mo yan, wala nang balikan. Kinuha ni Marco ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Sa sandaling iyon, ramdam niya na hindi lang simpleng pangako ang nakatali dito. May mas malaking lihim na pilit lumalantad, isang katotohanan na maaaring tuluyang baguhin ang buhay nilang lahat. Sa labas ng kapilya, humuni ang malamig na hangin. At sa loob, nakatayo ang tatlong tao, bawat isa'y may dalang bigat ng nakaraan at kinabukasang hindi nila alam kung paano haharapin. Dahan-dahan, binuksan ni Marco ang sobre na iniabot ni Gabriel. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay habang naririnig ang mahinang hikbi ni Hana sa sulok ng kapilya. Umalingaw-ngaw ang tunog ng papel na hinuhugot mula sa sobre. Tila ba bawat tiklop nito ay bumubulong ng katotohanan na ayaw niyang marinig. Una niyang nakita ang isang lumang larawan, si Daniel, nakangiti, yakap ang isang babae na hindi niya kilala. At sa kanilang pagitan, isang sanggol. Si Hana. Napahigpit ang hawak ni Marco sa larawan. Siya nga, mahina niyang sambit. Sumunod, binuklat niya ang sulat na kasama nito. Nakalagay doon ang nakasulat na parang pahayag ng isang taong desperado. Kung may makakakita nito, ibig sabihin, huli na ang lahat para sa akin. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako dahil pinili kong tumakas kaysa harapin ang kasalanan ko. Ang batang ito hindi lang basta anak. Siya ang bunga ng pagkakamaling muntik ng sumira sa pamilyang pinangarap ko. Alagaan mo siya, Marco, kung kaya mo. Dahil ako, hindi ko na kaya. Nanlaki ang mga mata ni Marco habang binabasa ang susunod na linya. At ang ina niya si Althea. Biglang bumigat ang mundo ni Marco. Parang nawala ang hangin sa paligid. Ang sulat ay tuluyang bumagsak mula sa kanyang kamay habang nakatingin siya kay Althea na nanlulumong nakaupo sa gilid, luhaan. Althea, basag ang boses ni Marco, halos pabulong. Sabihin mo na hindi totoo to, Ian. Umiyak si Althea ng mas malakas. Tumakbo siya palapit kay Marco at hinawakan ang kanyang mga kamay. Marco, patawarin mo ako, hindi ko sinadya. Napaatras si Marco, nanginginig ang buong katawan. Anong ibig mong sabihin? Althea, anak mo si Hana. Tumango si Althea, humihikbi ng walang tigil. Pero hindi ko ginusto na mangyari ang lahat ng iyon. Noong panahong akala ko wala ka nang babalik,
wala kang balak magmahal, nagkamali ako. Si Daniel ang naging sandalan ko at heto ang naging bunga. Hindi makapagsalita si Marco. Ang mundo niya ay tila gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang asawang pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, heto at bumubulong ng katotohanang hindi niya kailanman inakalang maririnig. Bakit, Althea? Bakit hindi mo sinabi noon pa? Dahil natatakot ako na mawalan ako ng pagkakataong mahalin mo ako, umiiyak na sagot ni Althea. Nang bumalik ka, Marco, dala ang pangakong bubuin natin ang buhay na pinapangarap natin, hindi ko kayang sirain yon. Napayuko si Marco, hawak ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung galit ba siya, o basag na lang ang kanyang puso. Sa isang iglap, lahat ng bagay na pinaniwalaan niya ay nagbago. Tahimik na lumapit si Gabriel, malamig ang tinig. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ano ang gagawin mo, Marco? Kaya mo bang yakapin ang batang hindi mo anak, kundi bunga ng pagkakamali ng asawa mo at kapatid mo? Tumingin si Marco kay Hannah. Ang bata, inosente, walang alam sa mga kasalanan ng nakaraan. At sa kanyang puso, kahit sugatan, alam niya ang sagot. Lumuhod siya sa harap ni Hannah at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi ko kasalanan ang lahat ng ito at lalong hindi mo kasalanan, Hannah. Hindi kita pababayaan. Napaluha si Althea sa narinig, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Dahil, hindi iwan ni Marco ang bata pero siya. Kaya pa ba siyang mahalin pagkatapos ng lahat? Tumayo si Marco, humarap kay Gabriel, mariin ang titig. Dalhin mo man sa akin ang lahat ng sikreto ng nakaraan, hindi ako tatalikod sa batang ito. Pero ikaw, tapos na tayo sa mga laro mo. Ngumiti si Gabriel, malamig pa rin. Hindi pa ito tapos, Marco. Dahil ang sikreto mas malalim pa kaysa iniisip mo. Bago pa makasagot si Marco, lumabas si Gabriel ng kapilya, iniwan silang mag-asawa sa gitna ng unos. At habang yakap ni Marco si Hannah, ramdam niyang magsisimula pa lang ang tunay na laban, hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sugat ng nakaraan at laban para sa kapatawaran. Sa labas, kumulog ang langit. At sa loob ng kapilya, sumiklab ang pinakamalaking tanong, hanggang saan kayang lumaban ng isang puso na sugatan, alang-alang sa isang pangako. Tahimik ang kapilya matapos umalis si Gabriel. Tanging huni ng hangin at marahang paghikbi ni Hannah ang naririnig. Si Marco ay nakaupo sa isang bangko, hawak ang sulat ni Daniel, nakatitig sa kawalan. Si Althea naman, nakaluhod sa tabi, humahagulhol, pilit inaabot ang kamay ng asawa na hindi makatingin sa kanya. Marco, mahina ang tinig ni Althea, halos wala ng boses. Patawarin mo ako. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Marco. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa papel, para bang binabasa muli ang bawat linya, kahit kabisado na niya ito. Sa labas, dumadagundong ang kulog. Bumubuhos ang ulan, tila sinasalamin ang bigat ng langit sa ibabaw nila. Biglang tumayo si Marco, iniwan sa bangko ang sulat, at lumapit kay Hannah. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay sa bata. Halika, Hannah. Uwi na tayo. Nagulat si Althea. Marco Lee. Tumingin siya sa asawa, mariin ang mga mata. Sasamahan kita pero hindi ibig sabihin nito ay napatawad na kita. Napayuko si Althea, muling lumuha. Salamat kahit sa ganito. Kinuha ni Marco si Hannah at binuhat ito. Mahigpit ang yakap niya sa bata, para bang pinapawi nito ang bigat na nadarama niya. Sa bawat tibok ng puso ng bata laban sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang kakaibang kapayapaan, isang pakiramdam na kahit paano'y nagpapalambot sa sugat ng kanyang puso. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik ang lahat. Si Hannah ay mahimbing na natulog sa kwarto na inihanda ni Althea. Si Marco ay nanatiling gising, nakaupo sa sala, hawak ang rosaryo. Noon lang muling napansin ni Althea na umiiyak pala siya habang nagdarasal.
Panginoon, bulong ni Marco, halos wala ng lakas ang tinig, bakit ganito? Ano nang dapat kong gawin? Paano ko mapapatawad ang sakit na ito? At paano ko iingatan ang batang walang kasalanan? Narinig ito ni Althea mula sa likod ng pinto. Napaluha siya, bumagsak ang tuhod sa sahig. Diyos ko, patawarin mo ako. Tulungan mo akong ibalik ang tiwala ng asawa ko. Kahit mahirap, kahit masakit. Kinabukasan, maagang nagising si Marco. Pumasok siya sa kwarto ni Hannah at tinitigan ang bata. Inosente ang mukha nito, walang kamalay-malay sa bigat ng mundo sa paligid niya. Paano ko siya matitingnan nang hindi nakikita ang pagkakamali ng nakaraan? Tanong niya sa isip. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang ngiti ni Hannah sa kanyang pagtulog, may gumuhit na liwanag sa kanyang puso. Hindi niya kasalanan. Hindi siya dapat magdusa dahil sa pagkakamali ng matatanda. Lumapit si Althea, mahina ang hakbang, dala ang isang tasa ng kape para kay Marco. Salamat dahil pinayagan mong manatili si Hannah dito, mahina niyang sabi. Hindi siya tiningnan ni Marco, ngunit sagot niya, Mariin, ginagawa ko ito hindi para sa iyo kundi para sa kanya. Napayuko si Althea, muling napaiyak. Alam niyang mahaba pa ang lalakbay nila para maayos ang lahat. Ngunit umaasa siyang sa bawat araw na lilipas, makikita ni Marco ang katotohanan ng kanyang pagsisisi. Pagkalipas ng ilang oras, may kumatok sa kanilang pinto. Nagulat si Marco at Althea. Nang buksan nila, isang lalaking pamilyar ang tumayo sa harap nila, hawak ang isang sobre na kahawig ng kaninang dala ni Gabriel. Magandang umaga, anito, malamig ang boses. Ako ang abogado ni Gabriel. May iniwang pahayag ang pinsan mo at kailangan niyong pirmahan. Napatitig si Marco. Ano na naman ito? Pag-aari, sagot ng lalaki. Iniwan sa bata ang lahat ng iniwang ari-arian ni Daniel, kasama ang bahay na kinalakhan mo. Nanlamig si Marco. Ano nang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, malamig na sabi ng lalaki, kung tatanggapin niyo ang bata, tatanggapin niyo ang lahat ng responsibilidad na iniwan ng kapatid mo pati ang kasalanan niya. Tahimik si Marco. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o lalong mabigatan. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting sumisibol ang desisyon, pipiliin niya si Hannah, anuman ang kapalit. Ngunit bago siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Althea. Isa na namang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hindi mo pa alam ang lahat, Althea. May isa pang lihim na hindi mo nasabi, at kapag nalaman ni Marco, baka wala ng kapatawaran. Nanlaki ang mga mata ni Althea, halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Ano pa ang ibig sabihin nito? Anong lihim pa ang hindi niya nasasabi? Sa loob ng bahay, tahimik ang lahat, ngunit sa labas, may bagyong paparating, hindi ulan, kundi isang unos na magpapasya kung mananatili ba ang kanilang pamilya o tuluyang magigiba. Nanatiling hawak ni Althea ang cellphone, nanginginig ang mga daliri. Binasa niyang muli ang mensahe para makasiguro na hindi siya nagkakamali. Hindi mo pa alam ang lahat, Althea. May isa pang lihim na hindi mo nasabi, at kapag nalaman ni Marco, baka wala ng kapatawaran. Parang lumubog ang kanyang sikmura. Isa pang lihim. Hindi na niya matandaan kung may natitira pa siyang hindi nasasabi. Hindi ba't lahat ng pinakatatakutan niya ay naibunyag na kagabi? Pero bakit tila may nagbabantang mas malalim pang sugat? Althea, tawag ni Marco, na noon ay kausap ang abogado ni Gabriel sa sala. May problema ba? Mabilis niyang itinago ang cellphone sa bulsa at pilit mumiti. Wala, pagod lang ako. Pero ramdam ni Marco ang kakaibang tensyon. Hindi na siya nag-usisa. May mas malaki pa siyang iniintindi ngayon, ang dokumentong nasa harap niya. Pinirmahan na ba niya ang papeles? Hindi pa. Tinitigan niya ang nakasulat na mga salita, pagpapatunay na kinikilala ang responsibilidad sa bata bilang tagapag-alaga,
at pagtanggap ng lahat ng ari-arian at utang na iniwan ni Daniel. Sa gilid, nakaupo si Hannah, tahimik na naglalaro ng laruan. Inosente ang kanyang ngiti, walang kamalay-malay na sa simpleng pagpirma ng isang papel, magbabago ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Marco, sabi ng abogado, malamig at mahinahon, ang lahat ng ito ay ayon sa huling habilin ni Daniel. Kung hindi ninyo tatanggapin, ililipat namin ang kustodya ng bata sa ibang pamilya. Nanlamig si Marco. Alam niyang hindi niya kayang payagan iyon. Pero sa loob niya, may boses na nagtatanong, handa ka ba talaga? Kaya mo bang yakapin ang batang ito, habang sariwa pa ang sugat ng pagkakanulo ng asawa mo? Huminga siya ng malalim. Sa huli, pinirmahan niya ang dokumento. Pagkatapos, iniabot ang panulat sa abogado na tahimik na ngumiti at umalis na dala ang papeles. Bakit mo pinirmahan? Mahina ang tanong ni Althea. Hindi ko hinihingi yan, Marco. Tumingin siya kay Althea, diretso sa mga mata nito. Dahil hindi ko hahayaang muling maiwan ang bata. Hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Napaluha si Althea. Gusto niyang yakapin si Marco, pero natatakot siyang lalong lumayo ito kung gagawin niya. Habang lumalalim ang gabi, tahimik si Marco sa kwarto nila. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang larawan ni Daniel. Bakit, Daniel? Bulong niya. Bakit mo kailangang iwan sa akin ang lahat ng ito? Sa kabilang dulo ng bahay, si Althea ay nakaupo sa sala, hawak pa rin ang cellphone. Nagpasya siyang muling tingnan ang mensahe. Ngunit bago pa niya ito mabasa, may kasunod pang text na dumating. Kung ayaw mong masira ka ng tuluyan, sunduin mo ako bukas sa lumang pantalan. May hawak akong ebidensya. Napakagatlabi si Althea, nanginginig sa kaba. Sino ang taong ito? At anong ebidensya ang tinutukoy niya? Biglang naramdaman niyang lumapit si Marco. Kanina pa kita tinatawag, malamig nitong sabi. Anong iniisip mo? Mabilis niyang itinago ang cellphone. Wala, iniisip ko lang kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Simulan mo sa katotohanan, mariing sabi ni Marco, halos bulong pero matalim. Dahil kung may tinatago ka pa, Althea, hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi nakasagot si Althea. Ramdam niya ang bigat ng banta sa kanyang dibdib, hindi lang mula sa misteryosong texter, kundi mula sa unti-unting paglayo ng asawang mahal na mahal niya. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Habang natutulog pa si Marco, dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng bahay. Papunta siya sa lumang pantalan, sa pag-asang matatapos na ang bangungot na ito. Ngunit hindi niya alam may nakasunod sa kanya. Isang lalaking nakaitim, nakasakay sa motorsiklo, tahimik na binabaybay ang parehong daan patungo sa dagat. Sa kabilang banda, nagising si Marco at napansin ang kawalan ng asawa. Nang makita niyang wala ang susi ng kotse, napakuyom siya ng kamao. Saan ka na naman pupunta, Althea? Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at jacket. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero alam niya ang isang bagay, hindi niya hahayaang muli siyang ilihim ng babaeng mahal niya. At sa lumang pantalan, naghihintay ang isang tao, hawak ang isang sobre na mas mabigat pa kaysa sa naunang lihim na nabunyad. Isang ebidensyang magpapabago ng lahat, hindi lang para kay Althea at Marco, kundi pati na kay Hannah. At sa sandaling magkaharap sila, magsisimula ang pinakamalaking unos ng kanilang buhay. Maaga pa ngunit makulimlim na ang langit sa pantalan. Ang dagat ay tila nananahimik, ngunit ang hampas ng alon ay tila may baong babala. Nakatayo si Althea sa dulo ng kahoy na pantalan, yakap ang kanyang sariling mga braso, habang hinihintay ang taong nagpadala ng mensahe. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ano pa bang lihim ang tinutukoy niya? Ano pa ba ang hindi ko nasasabi? Paulit-ulit niyang tanong sa isip. Maya-maya, mula sa dilim ng daan papunta sa pantalan, lumitaw ang isang lalaki. Suot nito ang itim na jacket,
at may suot na cap na bahagyang tinatakpan ang mukha. Sa kamay nito ay may hawak na brown envelope. "Althea," malamig na sabi ng lalaki nang makalapit. "Salamat at sumunod ka." "Anong kailangan mo sa akin?" Nanginginig ang boses ni Althea. "Ano nang ibig mong sabihin sa mensahe mo?" Ngumiti ang lalaki, bahagyang inangat ang cap para ipakita ang kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Althea. "Gabriel," bulong niya. "Ako," tugon ni Gabriel, malamig ang titig. "At nasa akin ang ebidensya na magbabago ng lahat." Itinaas niya ang envelope at marahang inalog. "Gusto mong makita?" Lumapit si Althea, nanginginig ang kamay. "Anong laman yan?" "Mga larawan, mga dokumento at isang liham." "Galing kay Daniel," sagot ni Gabriel. "At sa liham na ito, nakasulat ang katotohanan na hindi mo kailanman sinabi kay Marco." Napakagatlabi si Althea, halos mawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. "Ano nang ibig mong sabihin?" Ngumisi si Gabriel. "Na hindi lang basta pagkakamali ang nangyari sa inyo ni Daniel. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay siya." Parang binagsakan si Althea ng langit. Hindi totoo yan," nanginginig niyang sabi. Ngunit inilapit ni Gabriel ang sobre sa mukha niya. "May ebidensya ako, Althea. At kung ayaw mong malaman ito ni Marco, may paraan para hindi ito lumabas." "Anong gusto mo?" Halos pasigaw na tanong ni Althea, luhaan na. "Simple lang," malamig na tugon ni Gabriel. "Iiwan mo si Marco. Aalis ka, nang sa gayon ay ako ang magpapalaki kay Hannah. Hindi mo ba alam? Matagal ko nang gustong maging akin ang batang yan. Ako ang mas may karapatang mag-alaga sa kanya kaysa sa inyong dalawa." "Gabriel, baliw ka," sigaw ni Althea, nanginginig ang buong katawan. "Hindi ko gagawin yan." Ngunit bago pa makalapit si Gabriel, biglang may malakas na boses na umalingaw-ngaw mula sa likuran. "Althea!" Napalingon siya. Si Marco, humahangos, basang-basa sa ulan, galit na galit ang mukha. "Anong ginagawa mo rito?" Nanigas si Althea. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit mabilis na nagsalita si Gabriel, may ngiting mapanghamon. "Marco, tamang-tama ang dating mo. Para marinig mo ang lahat ng hindi sinasabi ng asawa mo." Lumapit si Marco, mariin ang titig kay Gabriel. "Anong pinagsasabi mo?" Itinaas ni Gabriel ang sobre. "May hawak akong lihim na magbabago ng lahat. At maniwala ka, Marco, hindi mo gugustuhin marinig ito mula sa iba." Tumingin si Marco kay Althea. "Sabihin mo sa akin anong tinatago mo pa." Nanginig si Althea, umagos ang luha sa kanyang pisngi. "Marco, hindi ko sinadya." "Sabihin mo," sigaw ni Marco, halos lumamon ang kulog sa kanyang boses. Napahawak si Althea sa dibdib, umiiyak ng malakas. Ako ang dahilan kung bakit nawala si Daniel. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya sana napahamak." Napatitig si Marco, parang biglang huminto ang kanyang mundo. "Ano nang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Althea, pilit binubuo ang sarili para aminin ang lahat. "Noong gabing iyon pinakiusapan niya akong magtanan kami. Dahil takot siyang malaman mong may anak siya sa akin. Hindi ako sumama at umalis siyang mag-isa. At doon nangyari ang aksidente. Kung pumayag lang ako, buhay pa siya ngayon." Tahimik si Marco. Basang-basa sa ulan, nakatitig sa asawa niyang humihikbi sa harap niya. Sa likuran, si Gabriel ay nakangising parang nanalo sa laban. "Ngayon, Marco," malamig na sabi ni Gabriel, "handa ka na bang patawarin siya? O tapos na ang lahat sa inyo?" Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa envelope sa kamay ni Gabriel. "Ibigay mo sa akin yan," mariin niyang sabi. Ngumisi si Gabriel. "Hindi basta-basta, Marco. May kapalit ito."
At bago pa sila makalapit sa isa't isa, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Parehong napalingon sina Marco at Althea. Sa isang iglap, bumagsak ang envelope sa basang kahoy ng pantalan at si Gabriel, duguan, nakahandusay sa lupa. Nabingi si Althea sa malakas na putok ng baril. Parang huminto ang oras nang makita niyang bumagsak si Gabriel sa basang kahoy ng pantalan, nakahandusay, umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang ulo. Gabriel, sigaw niya, mabilis na lumapit, ngunit hinila siya ni Marco palayo. Huwag, Althea! Pero Marco. Delikado, sigaw ni Marco, hinaharangan siya habang mabilis na lumilinga sa paligid. Sino ang bumaril? Walang ibang tao sa pantalan, ngunit ramdam niyang may matang nakamasid sa kanila. Biglang narinig nila ang ingay ng makina ng isang motorsiklo mula sa malayo. Isang lalaking nakaitim ang mabilis na tumakas papalayo, hawak ang baril, bago pa man sila makagalaw. Marco, siya ang bumaril, turo ni Althea, nanginginig. Hindi na natin siya hahabulin, mariin na sabi ni Marco, hinila ang asawa palapit kay Hana na naiwan sa kotse. Mas mahalaga na ligtas tayo ngayon. Ngunit bago nila maiwan ang bangkay ni Gabriel, napansin ni Marco ang envelope na hawak nito kanina. Basang-basa na sa ulan, bahagyang nadumihan ng dugo, ngunit buo pa rin. Marco, huwag, pakiusap ni Althea, halos lumuhod. Huwag mo nang basahin yan, nakikiusap ako. Mariin ang titig ni Marco sa kanya. Ano pa ba ang tinatago mo sa akin, Althea? Lumuhod si Althea, hawak ang kamay ng asawa, luhaan. Wala na, sinabi ko na lahat. Pero hindi siya pinakinggan ni Marco. Dinampot niya ang envelope at inilagay sa bulsa ng kanyang jacket, bago niya mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa at sinabing, sumama ka na. Dito tayo hindi ligtas. Habang nagmamaneho si Marco pauwi, tahimik ang buong sasakyan. Si Hana ay natutulog sa likod, walang kamalay-malay sa nangyayari. Si Althea naman ay yakap ang sarili, nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot. Hindi lang dahil sa nangyari kay Gabriel, kundi sa maaaring laman ng envelope na ngayon ay nasa kamay ni Marco. Pagdating sa bahay, isinara ni Marco ang pinto ng mariin, iniwan ang mga basang sapatos sa tabi. Dumiretso siya sa mesa at inilabas ang envelope, basa pa rin at may bahid ng dugo. Marco, huwag mo nang basahin, nagmamakaawang sabi ni Althea, hawak ang braso ng asawa. Althea, tapos na ako sa mga kasinungalingan, malamig na tugon ni Marco. Ngayong gabi, malalaman ko ang lahat. Napaupo si Althea, tuluyan ng umagos ang luha sa kanyang mga mata. Sa isip niya, wala na siyang takas. Kapag nalaman ni Marco ang lahat, baka ito na ang katapusan ng lahat ng pinangarap nila. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang envelope. Nasa loob ang tatlong bagay, isang kumpol ng larawan, isang birth certificate, at isang sulat na mukhang sulat kamay ni Daniel. Una niyang tiningnan ang mga larawan. Si Daniel, kasama si Althea, pero hindi ito bago, luma na, mga taon na ang nakalipas. Ngunit sa isang larawan, may isa pang mukha na ikinabigla ni Marco, isang batang babae na halos edad ni Hana ngayon, pero hindi si Hana. Napakunot ang noo niya. Sino to? Hindi sumagot si Althea. Umiling siya at humahagulhol. Sumunod na binasa ni Marco ang birth certificate. Doon, nanlamig ang kanyang katawan. Nakalagay ang pangalan ng bata, Micaela Ramirez. At sa ilalim, nakalagay ang mga magulang, Daniel Ramirez at Althea Ramirez. Natigilan si Marco, halos mabitawan ang papel. Ano to, Althea? Ibig sabihin hindi lang si Hana? Luha ang tumingin si Althea. Marco, patawarin mo ako May isa ka pang anak kay Daniel? Sigaw ni Marco, nanginginig ang boses, galit na galit. Marco, hindi ko sinadya noon yon, bago ka bumalik sa buhay ko. Iniwan ko siya dahil ayokong masira ang pagkakataon natin pero... Pero ano, Althea?
Saan siya ngayon? Sigaw ni Marco, halos mabasag ang boses. At bago pa makasagot si Althea, binasa niya ang huling papel, isang liham mula kay Daniel. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, hindi ko na nakayanan ang bigat ng kasalanan ko. Hindi ko mapatawad ang sarili ko dahil isinakripisyo ko ang anak nating si Micaela. Ibinigay ko siya sa isang taong pinagkatiwalaan ko pero ngayon, hindi ko alam kung ligtas siya. Biglang bumigat ang hangin. Nanlaki ang mga mata ni Marco, nanginginig ang kamay na hawak ang sulat. May isa pang bata at hindi nyo alam kung nasaan siya. Tumango si Althea, luhaan. At yon ang hindi ko kayang sabihin sa'yo. Humakbang si Marco palayo, hawak ang sulat ng mariin. Sa bawat tibok ng puso niya, nararamdaman niyang hindi pa tapos ang bangungot na ito. Dahil ngayon, hindi lang pagkasira ng pamilya nila ang nakataya, kundi buhay ng isang batang kailangang hanapin bago mahuli ang lahat. Sa labas, muling kumulog ang langit. At sa loob ng bahay, nagsimula ang pinakamalaking misyon ng kanilang buhay, hanapin ang batang nawala sa dilim ng nakaraan. Madilim na ang paligid ngunit gising pa rin si Marco. Nakaupo siya sa sala, hawak ang sulat ni Daniel at ang birth certificate ng batang si Micaela. Sa isip niya, paulit-ulit ang parehong tanong, nasaan na ang batang iyon? Buhay pa ba siya? At bakit ngayon ko lang ito nalaman? Si Althea ay nasa kusina, tahimik na umiiyak. Ramdam niya ang bigat ng galit ni Marco at ang bigat ng kanyang konsensya. Hindi niya alam kung paano magsisimulang bumawi. Marco, mahina niyang tawag, ngunit hindi siya tiningnan ng asawa. Kailan mo pa alam na may anak ka kay Daniel bukod kay Hannah? Tanong ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa papel na hawak niya. Matagal na, sagot ni Althea, halos pabulong. Noong una kong nalaman, pinilit kong ayusin ang lahat. Gusto ko sanang hanapin siya, pero natakot akong mawala ka kapag nalaman mo ang totoo. Natakot ka, biglang napalakas ang boses ni Marco. Alam mo bang habang tahimik kang natatakot, may isang batang hindi natin alam kung ligtas. Anak mo pa rin siya, Althea. Napahagulgol si Althea. Alam ko. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Kaya nga pinayagan kong manatili si Hannah bilang paraan para maibsan ang kasalanan ko. Pero si Micaela hindi ko alam kung paano magsisimula para hanapin siya. Tumayo si Marco, inilapag ang sulat sa mesa. Simula ngayon, ako ang maghahanap sa kanya. Hindi ako papayag na may isa pang batang mawawala dahil lang sa mga sikreto nyo. Nagulat si Althea. Marco, paano? Wala tayong kahit anong bakas kung nasaan siya. Meron tayong isa, mariin niyang sagot, sabay hawak sa sulat ni Daniel. Sabi dito, may pinagkatiwalaan siya. At siguradong may alam si Gabriel tungkol dito bago siya barilin. Tumigil si Althea. Pero patay na si Gabriel. Paano natin malalaman? May paraan, sagot ni Marco, mariin ang tinig. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, maagang nagpasya si Marco na bumalik sa pantalan kung saan bumagsak si Gabriel. Pero nagulat sila nang malaman mula sa balita na nawala ang katawan ni Gabriel sa ospital. Paano mangyayari iyon? Tanong ni Marco sa pulis na nasa lugar. Wala pang nakakaalam. Parang may kumuha sa kanya, sagot ng pulis. At base sa mga investigasyon, may kinalaman daw siya sa isang grupo ng sindikato na kumukuha ng mga bata at binebenta sa ibang lugar. Nanlamig si Althea sa narinig. Mga bata. At dito biglang pumasok sa isip ni Marco, baka si Micaela ay nasa kamay ng sindikatong iyon. Pag-uwi nila, nakatanggap si Marco ng isang tawag mula sa di kilalang numero. Kung gusto mong makilala ang batang hinahanap mo, malamig na boses ang narinig niya, pumunta ka sa lumang bodega sa labas ng bayan, 10:00 ng gabi. Mag-isa ka lang. Pagkababa ng tawag, agad niyang nilingon si Althea.
May paraan para makita si Micaela. Marco, delikado yan, mariing sabi ni Althea. Paano kung patibong lang yan? Handa akong harapin kahit ano, Althea. Hindi ako pwedeng manahimik habang may batang nanganganib. Anak mo rin siya. Kinagabihan, tumungo si Marco sa lumang bodega. Tahimik ang paligid, tanging ingay ng hangin at kaluskos ng mga daga ang maririnig. Sa loob, may nakapwesto ng lalaki, nakatayo sa dilim. Marco, tanong ng boses. Ako si Marco. Nasaan ang bata? Lumabas sa liwanag ang lalaki, hindi siya kilala ni Marco. May peklat ito sa pisngi at malamig ang mga mata. Wala pa siya rito. Pero may clue ako kung saan mo siya mahahanap. Kapalit, bibigyan mo ako ng perang kaya mong ibigay. Ano nang alam mo, mariin na tanong ni Marco. Ang batang hinahanap mo nasa kamay ng grupo na dating kinabibilangan ni Gabriel. At kung totoo ang hinala ko, may koneksyon ang batang yon sa pagkawala ni Daniel. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumiti ang lalaki. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kapatid mo. At hindi rin aksidente ang pagkawala ng bata. Sa sandaling iyon, parang gumuhit ang takot at galit sa puso ni Marco. Hindi lang pala simpleng lihim ang hawak nila, may mas malalim na sabwatan na bumabalot sa pamilya nila. Tumigil si Marco sa harap ng lalaking may peklat sa pisngi, mariin ang mga mata. Ano ng koneksyon ng sindikato kay Daniel? Tanong niya, pilit pinipigil ang galit. Ngumisi ang lalaki, tila nasisiyahan sa pag-aalala ni Marco. Si Daniel matagal nang may utang sa sindikato. Noong natagpuan niya ang bata, si Micaela, ginamit niya ang anak para makatakas sa responsibilidad. Ibinenta niya ang pangalan at kasinungalingan para mailigtas kayo. Nanlamig si Marco. Hindi maniniwala si Althea rito. Maniwala ka man o hindi, malamig na sabi ng lalaki, hawak ng sindikato ang lahat ng ebidensya. At ngayon, hawak nila ang batang hinahanap mo. Kung gusto mo siyang mabawi, may gagawin ka para sa amin. Mariing kumuyom ang kamao ni Marco. Ano nang kailangan nyo? Simple lang. Dadalhin mo sa amin ang dokumentong iniwan ni Gabriel, ang envelope na nakuha mo sa pantalan. Sa loob ng 3 araw. Hindi ko pwedeng ibigay yon. Isa yon sa ilang bagay na makakatulong para hanapin ang bata. Kung ayaw mong mawala ang bata magpakailanman, wala kang ibang pagpipilian, malamig na tugon ng lalaki bago ito umalis at iniwan si Marco sa dilim. Pag-uwi sa bahay, hindi kaagad nagsalita si Marco. Tahimik siyang umupo sa mesa, nakatingin sa envelope na nasa harap niya. Si Althea ay nag-aalalang lumapit. Anong nangyari? Nakita mo ba ang bata? Umiling si Marco. Hindi pero alam ko kung sino ang may hawak sa kanya. Althea, konektado ang lahat ng ito sa sindikatong pinasukan ni Gabriel. Nanlaki ang mata ni Althea. Gabriel? Hindi ba't pinsan mo siya? Akala ko matagal na siyang malinis. Hindi siya kailanman naging malinis, mariin ang sagot ni Marco. At ngayon, may plano silang gamitin si Micaela para sa masamang gawain. Naluha si Althea, hawak ang dibdib. Marco, kailangan nating iligtas ang bata. Kahit anong mangyari, handa akong gawin lahat. Ngunit bago sila makapagplano, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang hindi kilalang boses ang narinig niya. May natagpuan kaming patay mukhang si Gabriel. Natigilan si Marco. Pero paano? Nawala ang katawan niya sa ospital. Binalik siya pero huli na. Mukhang tinapos siya ng mga taong dati niyang kasama. Napahawak sa ulo si Marco. Kung pinatay nila si Gabriel, ibig sabihin, sinusundan din nila kami. Kinabukasan, nagpasya siyang pumunta sa isang lumang kaibigan ng pamilya, si Mang Edong, dating kapitan ng barangay na matagal nang kilala ang pamilya nila.
Mang Edong, may alam ba kayo tungkol sa sindikatong ito? Tumango ang matanda. Matagal na yang gumagalaw dito, Marco. At isa sa mga pinagmumula nila ay ang lumang bahay ni Daniel sa kabilang bayan. Kung gusto mong makakuha ng bakas, doon ka magsimula. Nagpasya si Marco at Althea na pumunta sa lumang bahay ni Daniel kinagabihan. Sa bawat hakbang papunta roon, ramdam nila ang bigat ng takot at kaba. Pagdating nila, tila iniwan ng matagal ang bahay. Alikabok ang lahat ng sulok, at ang hangin ay mabigat, tila puno ng mga lihim na naghihintay mabuksan. Marco, sigurado ka ba rito? Tanong ni Althea, nanginginig ang tinig. Kung may matutuklasan tayo tungkol kay Micaela, dito natin iyon makikita, mariing sagot ni Marco. Habang nag-ikot sila, may natagpuan si Marco na lumang kahon sa ilalim ng kama ni Daniel. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang mga dokumentong hindi niya inaasahan, mga lumang sulat, larawan ng mga bata, at isang mapa na may markang pula sa isang lugar. Tingnan mo to, Althea, sabi ni Marco, itinuturo ang mapa. Ito ang unang bakas natin. Dito natin sila pwedeng matagpuan. Niyakap ni Althea ang sarili. Marco, natatakot ako. Paano kung totoo ang sabi nila? Paano kung totoo ang sindikatong yon? Kung totoo man, lalaban tayo, sagot ni Marco, mariin ang tinig. Hindi ko hahayaang mawala ang bata. Bigla silang nakarinig ng kaluskos sa labas ng bahay. Tumigil silang dalawa, nakiramdam. Mula sa bintana, may aninong dumaan, at narinig nila ang boses ng isang lalaki. Alam ko nandyan kayo. Mabilis na hinila ni Marco si Althea patalikod, hawak ang kahon na may mga dokumento. Hindi sila ligtas dito. Nanlaki ang mga mata ni Althea nang marinig ang boses mula sa labas. Marco, may tao sa labas, bulong niya, halos hindi makahinga sa takot. Dito ka lang, mariin na sabi ni Marco, habang dahan-dahang inaabot ang bakal na tubo na nakita niya sa gilid ng lumang aparador. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng lalaki. Hindi ko kayo sasaktan. Kailangan lang nating mag-usap. Ngunit hindi pa rin mapakali si Marco. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Isang lalaki ang nakatayo sa dilim, nakasuot ng mahabang jacket, at may dalang maliit na bag. Hindi siya pamilyar kay Marco, pero may kakaibang seryosong titig sa mga mata nito. Kung gusto mo ng usapan, lumapit ka ng walang armas, sigaw ni Marco. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, itinaas ang dalawang kamay. Wala akong armas. May dala lang akong impormasyon at ito ang magliligtas sa inyo. Nagkatinginan sina Marco at Althea. Sa huli, binuksan ni Marco ang pinto, ngunit hindi tinanggal ang pagkakahawak sa tubo. Anong gusto mo? Ito, sagot ng lalaki, iniabot ang bag, mga dokumento mula kay Gabriel. Gusto niyang makarating ito sa iyo, Marco, bago pa siya tuluyang pinatahimik. Nanlaki ang mata ni Marco. Kilala mo si Gabriel? Tumango ang lalaki. Ako ang isa sa mga taong gusto niyang pagkatiwalaan. Pero nahuli na siya ng sindikato at ako na lang ang natira. Kung hindi natin gagalawin ang sindikato ngayon, hindi na natin makikita si Micaela. Paano ka nakakasiguro na buhay pa ang bata? Tanong ni Althea, nanginginig. Dahil nandoon ako nang kinuha nila ang bata, sagot ng lalaki, mabigat ang tinig. At alam ko kung saan nila siya itinatago. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Kinuha ni Marco ang bag at binuksan ito. Laman nito ang mga lumang larawan ni Micaela at isang listahan ng mga lugar na pinaghihinalaang kuta ng sindikato. Isa sa mga lugar ay nakamarka ng malaking pulang na. Dito natin siya makikita, tanong ni Marco. Sagot ng lalaki. Pero kailangan natin ng plano. Hindi basta-basta papasukin ang lugar na yon. Bantay sarado at maraming armadong tao. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Marco, may halong pagdududa. Napayuko ang lalaki.
Dahil may anak din ako na nawawala at malaki ang posibilidad na kinuha rin siya ng sindikatong yon. Kung mailigtas natin si Micaela, baka matuntun ko rin ang anak ko. Tahimik si Marco. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Sa wakas, tumango siya. CJ, sasama ako. Marco, hindi ka pwede pumunta ng mag-isa, pigil ni Althea. Delikado yan. Baka hindi ka na makabalik. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea. Hindi ko kayang tumigil, Althea. Hindi ko kayang hayaan na mawala ang bata. Hindi lang dahil anak mo siya, kundi dahil mali ang lahat ng ito. May kasalanang dapat tapusin. Tumingin ang lalaki kay Althea. Kung gusto mo, pwede kang sumama. Pero kailangan mong maging matatag. Ang lahat ng lihim na tinatago ninyo, babalikan natin doon. Napayuko si Althea, nanginginig ang luha. Handa akong gawin ang lahat kahit harapin pa ang nakaraan. Kinagabihan, bumuo sila ng plano. Ayon sa lalaki, tatahakin nila ang 500 papasok sa isang warehouse sa gilid ng dagat, kung saan ginagawa ng sindikato ang kanilang iligal na operasyon. Habang inaayos ni Marco ang gamit, inilagay niya sa bulsa ang envelope ni Gabriel. Ito ang magiging susi natin, bulong niya. Ngunit bago sila umalis, napansin ni Althea ang isang kakaibang larawan sa bag. Isa itong litrato ni Daniel, pero kasama ang isang taong nakilala niya. Marco, tingnan mo to. Pagkakita ni Marco sa larawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ang leader ng sindikato. Napatingin silang dalawa sa lalaki na nagdala ng impormasyon. Kung tama ang hinala ko, sabi nito, hindi lang natin ililigtas si Micaela, ilalabas din natin ang katotohanan kung sino talaga ang pumatay kay Daniel. Biglang tumigil ang lahat ng may kumatok sa pinto ng bahay. 3 malalakas na katok. Tumigil ang paghina ni Althea nang marinig ang 3 malalakas na katok sa pinto. Tumingin siya kay Marco, at kapwa nila ramdam ang tensyon na tila dumadagundong sa loob ng bahay. Marco, bulong ni Althea, nanginginig ang tinig. Sino yon? Baka sila na yon. Hinawakan ni Marco ang kamay ng asawa at sumenya sa lalaking kasama nila na manatiling tahimik. Kinuha niya ang bakal na tubo na kanina pa nasa tabi niya at dahan-dahang lumapit sa pinto. Muling kumatok ang tao sa labas, mas malakas ngayon. Marco, buksan mo. Kailangan nating mag-usap. Napakuyom ng kamao si Marco. Kilala niya ang boses na yon. Binuksan niya ang pinto ng kaunti at tumambad sa kanya ang isang lalaki na matagal nang hindi niya nakikita, ang dati nilang kapitbahay na si Enzo, na kilalang may koneksyon sa mga malalalim na negosyo. Enzo, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, halos hindi makapaniwala. Ngumisi si Enzo, ngunit may halong pag-aalala ang mga mata. Alam kong hinahanap mo ang bata at alam ko rin ang panganib na kinahaharap mo. Kaya nandito ako. Paano mo nalaman? Tanong ni Marco, naguguluhan. Dahil ako ang isa sa mga taong nagbantay kay Micaela, sagot ni Enzo, mabigat ang boses. Buhay siya, Marco. Pero hindi magtatagal kung hindi tayo kikilos. Lumapit ang lalaking may peklat at tinitigan si Enzo. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin, isa ka sa kanila. Umiling si Enzo. Dati. Pero matagal ko nang gustong kumawala sa grupong yon. At kung gagamitin natin ang alam ko, makakapasok tayo sa lugar na pinagtataguan nila. Nagkatinginan sina Marco at Althea. Paano kami makakasigurong hindi mo kami niloloko? Mariing tanong ni Marco. Hinugot ni Enzo ang isang maliit na bisi at iniabot kay Marco. Ito ang kopya ng listahan ng mga batang hawak nila. At nandito ang pangalan ni Micaela. Iyon lang ang patunay na hawak ko ang tamang impormasyon. Binuksan ni Marco ang laptop at ikinabit ang IFESI. Tumambad sa kanila ang mga larawan at pangalan ng ilang bata, at isa nga rito ang nakilalang mukha ni Micaela.
Diyos ko, mahina ang bulong ni Althea, luhaan na. Siya nga yan. Tumayo si Marco, mariin ang boses. CJ, Enzo. Kung may alam ka para iligtas ang bata, sabihin mo na ngayon. May operasyon sila bukas ng gabi, paliwanag ni Enzo. Magdadala sila ng mga bata sa lumang pier para isakay sa barko papuntang ibang bansa. Kung papasok tayo doon ng tama ang oras, maililigtas natin si Micaela, pero dapat mag-ingat tayo. Kapag nalaman nilang tayo ang nagpakawala ng mga bata, patay tayong lahat. Kaya ba nating gawin to? Tanong ni Althea, nanginginig ang boses. Paano kung mahuli tayo? Hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea. Alang-alang kay Micaela, kailangan natin subukan. Hindi lang si Micaela ang dapat iligtas, sabat ng lalaking may peklat. Maraming batang katulad niya ang hawak ng grupong ito. Kapag tumigil tayo, para na rin tayong naging bahagi ng kasalanan nila. Huminga ng malalim si Marco. CJ, ano ang plano? Maghahati tayo, sabi ni Enzo. Ako ang magpapasok sa inyo sa lumang pier. Kayo ang maghahanap kay Micaela habang ako ang haharap sa mga bantay. Pero tandaan nyo, oras lang ang kalaban natin. Kung ganoon, sabi ng lalaking may peklat, kailangan natin ng armas o kahit anong pangdepensa. Hindi sapat ang tubo o mga bato. Tumingin si Marco kay Enzo. May kakilala ka bang makakatulong dito? Tumango si Enzo. Meron. Pero may kapalit yon. Kailangang mangako tayo na kapag naligtas ang mga bata, ibubunyag natin sa publiko ang sindikatong ito, kahit sino pa ang madamay. Napayuko si Althea. Alam niyang kapag natuloy ito, maaaring lumabas ang lahat ng lihim niya kay Daniel. Ngunit wala na siyang panahon para magtago pa. Marco, mahina niyang sabi. Kaya ko na sabihin ang lahat. Pero kailangan muna natin iligtas si Micaela. Hinawakan ni Marco ang balikat niya at tumango. Pagkatapos nito, walang itatago. Magiging malinis ang lahat. Biglang tumunog ang cellphone ni Enzo. Nang sinagot niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Seryoso ka ba? Tumingin siya kay Marco at Althea, malamig ang ekspresyon. Binago ng sindikato ang plano. Hindi na bukas ang biyahe ngayong gabi na. Nagkagulo ang lahat sa loob ng bahay nang marinig ang balita ni Enzo. Ngayong gabi na, ulit ni Marco, mahigpit ang kapit sa mesa. Wala pa tayong plano, Enzo. Wala na tayong oras para magplano ng detalyado, mariin ang sagot ni Enzo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, bukas, wala na si Micaela. Nanginig si Althea, hawak ang dibdib. Marco, baka hindi pa tayo handa paano kung mapahamak ka. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Althea, mas masakit na hindi tayo kumilos. Kung may pagkakataon para iligtas ang anak mo, gagawin ko lahat. Hindi lang anak niya, singit ng lalaking may peklat. Kung totoo ang impormasyon sa BSG na to, marami pang bata ang dapat iligtas. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Nagpasya si Marco na sumama kay Enzo at ang lalaking may peklat. Kumuha siya ng jacket, flashlight, at ilang gamit na pwede nilang magamit bilang depensa, mga lumang tubo, itak na nasa likod ng bahay, at isang maliit na bateryang may ilaw para makita ang paligid. Ako rin sasama, biglang sabi ni Althea. Umiling si Marco. Hindi, Althea. Delikado. Paano kung mawala na naman ang anak ko at wala ako doon para tulungan siya? Marco, hindi ko kakayanin yon. Mas mabuti pang kasama ako para lumaban. Tumingin si Enzo kay Marco at tumango. Hayaan mo na siya. Minsan, mas malakas ang loob ng isang ina kaysa sinumang lalaki. Napabuntong hininga si Marco at pumayat. CJ. Pero hindi ka pwedeng lumayo sa tabi ko, naiintindihan mo?
Tumango si Althea, bagamat nanginginig pa rin ang mga kamay. Mabilis silang sumakay sa lumang van ni Enzo. Habang binabaybay nila ang kalsadang patungo sa pier, nararamdaman nila ang bigat ng hangin at ang malamig na hangin na tila may dalang babala. May bantay doon, paliwanag ni Enzo habang nagmamaneho. Kilala nila ako kaya papasok tayo ng hindi halata. Pero pagpasok natin sa loob, kayo na ang gagalaw. Marco, ikaw ang maghahanap kay Micaela. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Marco. Ako ang magdadala ng atensyon ng mga bantay. At kapag nagsimula ang kaguluhan, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Tahimik lang si Althea, nakatitig sa dilim ng kalsada. Sa isip niya, paulit-ulit ang mukha ni Micaela, na parang humihingi ng tulong. Pagdating nila sa lumang pier, nakita nila ang isang malaking barkong lumulutang sa tabi. May mga taong nagkakarga ng mga kahon, at ang ilan sa kanila ay mukhang armado. Diyan sa likod, sa lumang warehouse, sabi ni Enzo. Doon nila inilalagay ang mga bata bago isakay. Paano tayo makakapasok? Tanong ni Marco. Dadaan tayo sa lumang kanal sa gilid ng pier, sagot ng lalaking may peklat. Dati akong gumamit ng daanang yon. Kung hindi pa nila nadidiskubre, doon tayo makakasingit. Mabilis silang bumaba at nagtungo sa kanal. Mababa ang pasukan nito at halos lumusot lang sila isa-isa. Ang amoy ng lumang tubig ay mabaho at ang paligid ay madilim pero walang oras para umatras. Paglabas nila sa kabilang dulo, naroon ang likod ng warehouse. Kita nila ang anino ng mga bantay na nag-ikot, pero walang nakapansin sa kanila. Marco, ito na, bulong ni Enzo. Pagpasok niyo sa loob, hanapin niyo ang silid na may markang kulay pula. Doon nila inilalagay ang mga batang ipapadala. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Althea. Handa ka na ba? Tumango si Althea, kahit naningilid ang luha. Para kay Micaela, handa ako. Tahimik silang pumasok sa likod ng warehouse. Mabilis nilang nilapitan ang isang lumang pinto at sinira ang kandado gamit ang bakal na dala ni Marco. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang madilim na silid na puno ng kahon. Dahan-dahan silang naglakad, nakikiramdam sa bawat ingay. Hanggang sa makarinig sila ng iyak ng bata mula sa dulo ng pasilyo. Tumigil si Althea, nanlaki ang mga mata. Marco, narinig mo yon? Micaela, mahina niyang tawag. Muling umiyak ang bata, tila tumutugon. Agad silang tumakbo patungo sa pinagmumulan ng tunog, at pagdating nila, nakita nila ang silid na may pinturang pula, tama ang sabi ni Enzo. Binuksan nila ang pinto, at doon bumungad ang tatlong batang nakakulong sa loob ng maliit na kulungan. Isa sa kanila ay isang batang babaeng may mahabang buhok at malaanghel na mukha, si Micaela. Diyos ko, halos maluha si Althea habang nilapitan ang bata. Anak, ako to. Mommy. Ngunit bago pa nila mabuksan ang kandado ng kulungan, narinig nila ang malakas na sigaw mula sa labas ng silid. Hoy! Sino kayo? Nanlamig si Althea nang marinig ang sigaw mula sa labas ng silid. Mabilis niyang yakap si Micaela, habang si Marco naman ay dali-daling sumilip sa pasilyo. 4 na lalaking armado ang papalapit, may hawak na mga baril at batuta. Althea, buksan mo ang kulungan, utos ni Marco habang hawak ang bakal na dala niya. Ako na ang bahala sa kanila. Pero nanginginig ang kamay ni Althea habang sinusubukang sirain ang kandado. Hindi ko kaya, Marco, ang tigas. Hayaan mo na yan, sabat ng lalaking may peklat. Ako na. Agad siyang lumapit, binunot ang maliit na itak na dala niya, at sa isang malakas na hampas ay nabuksan ang kandado. Lumabas si Micaela at 2 batang kasama niya. Lumuha si Althea habang niyakap ang anak. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Ngunit walang oras para magyakapan. Dumating ang mga bantay at sumugod. Nagkagulo ang lahat.
Isang bantay ang hinampas ni Marco ng tubo sa braso, dahilan para mahulog ang baril nito. Agad itong kinuha ni Marco at itinuro sa kanila. "Lumayo kayo," sigaw niya. Ngunit isa sa mga bantay ang nagsenyas sa dalawa pang kasama, at nagkaroon ng palitan ng suntok at sigawan sa loob ng makipot na pasilyo. Tinulak ng lalaking may peklat ang isa, habang si Enzo, na ngayon ay nakapasok na rin sa warehouse, ay mabilis na sumugod at hinampas ang isa sa likod ng ulo. "Dali! Ilabas niyo ang mga bata," sigaw ni Enzo habang hinaharangan ang daan. Hinila ni Althea si Micaela at ang dalawang bata palabas ng silid, ngunit tumigil siya nang may isa pang pinto sa pasilyo na bumukas. Dalawa pang armado ang lumabas, ngayon ay baril na ang nakatutok. "Walang lalabas dito ng buhay," sigaw ng isa, malamig ang tinig. "Marco," sigaw ni Althea, nanginginig sa takot. Lumapit si Marco, hawak ang baril na nakuha niya. "Kung lalapit pa kayo, babarilin ko kayo," mariing sabi niya. Ngunit alam niyang hindi siya sanay pumatay. "Hindi ka lalaban," ngisi ng isa sa mga armado. "Wala kang alam sa mundong ito." Sa isang iglap, pumutok ang baril ng kalaban, ngunit agad na naitulak ni Enzo si Marco palayo. Tinamaan si Enzo sa balikat at napasigaw sa sakit. "Enzo," sigaw ng lalaking may peklat, agad na hinila siya sa gilid. "Kaya mo pa." "Huwag niyo akong alalahanin," sabi ni Enzo, nanginginig. "Ilabas niyo ang mga bata." Nataranta si Marco ngunit hindi siya sumuko. Pinaputok niya ang baril bilang panakot at ang mga bantay ay bahagyang umatras. "Althea, tumakbo ka na. Dalhin mo sila." "Hindi kita iiwan," nanginginig na sigaw ni Althea. "Tumakbo," muling sigaw ni Marco. Walang nagawa si Althea kundi sundin ang asawa. Hinila niya si Micaela at ang dalawang bata patungo sa kanal kung saan sila pumasok. Samantala, naiwan si Marco at ang lalaking may peklat na sumasagupa sa mga bantay. "Marco, kailangan nating umalis ngayon," sabi ng lalaking may peklat. "Sandali lang," sagot ni Marco, pinulot ang mga susi ng kulungan mula sa isang patay na bantay. "Baka may iba pang bata." Tumakbo sila papasok sa isa pang silid at doon natagpuan ng 4 pang batang nakagapos. Dali-dali nilang pinutol ang mga tali at iniakay ang mga bata palabas. Sa kabilang dulo ng warehouse, si Althea ay halos madapa sa pagtakbo habang dala si Micaela. "Anak, konti na lang, ligtas na tayo," bulong niya, pero alam niyang delikado pa. Sa likod nila, narinig nila ang paputok at sigawan ni Marco. "Alis na kayo," sigaw ni Marco, tila hindi na iniintindi ang sarili. Sa huling paglabas nila ng kanal, sinalubong sila ng malamig na hangin at ilaw ng mga sasakyang paparating. Isang grupo ng tao ang lumabas mula sa dilim, hindi mga bantay, kundi tila ibang grupo na may dalang armas. "Ano to?" bulong ni Althea, yakap si Micaela. Ngumiti ang isa sa mga bagong dating, isang matangkad na babae na may matalim na tingin. "Kung gusto niyong makaligtas, sumama kayo sa amin. Alam namin kung sino ang kalaban niyo." Napatigil si Althea, hawak pa rin si Micaela ng mahigpit. Hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang bagong grupo na humaharang sa kanila. "Sino kayo?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Ako si Selena," sagot ng matangkad na babae, ang leader ng grupo. "Kami ang kalaban ng sindikatong humahawak sa mga bata. Hindi kayo ligtas dito. Sumama na kayo kung ayaw niyong mahuli ulit." "Bakit namin kayo dapat pagkatiwalaan?" singit ni Marco na kakarating lang mula sa kanal, hinal na hinal, kasama ang lalaking may peklat at ang 4 pang batang nailigtas nila. "Tingnan mo ang paligid, Marco," mahinahong sagot ni Selena. "May oras pa ba kayo para mamili? Kung hindi kayo sasama, susundan kayo ng mga bantay at wala nang makakaligtas sa inyo." Tumingin si Marco kay Althea. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Micaela at ng iba pang bata, tumango siya.
CJ. Pero oras lang ang ibibigay ko para patunayan nyo ang sinasabi nyo. Hindi ka magsisisi, sagot ni Selena bago sila pinasakay sa isang lumang van na nakaparada malapit sa pier. Sa loob, may dalawa pang miyembro ng grupo, parehong mukhang sanay sa laban at alerto sa paligid. Habang umaandar ang sasakyan, hindi mapakali si Althea. Selena, paano nyo nalaman na nandito kami? Matagal na naming sinusubaybayan ang sindikato, paliwanag ni Selena. Alam namin ang bawat galaw nila, at nang makita namin ang mga kilos ni Enzo, alam naming may pag-asa na may lalaban sa kanila. Enzo, bulong ni Marco, sabay tingin sa sugatang balikat ng kaibigan. Kaya mo pa ba? Ngumiti si Enzo kahit naningitim na ang paligid ng sugat niya. Hanggat hindi ligtas si Micaela at ang mga batang to, lalaban pa ako. Bakit nyo tinutulungan ang mga batang ito? Tanong ng lalaking may peklat, nakamasid sa labas ng bintana. Dahil isa sa kanila ang nawawala kong anak, sagot ni Selena, mabigat ang tinig. At dahil matagal na akong nabigo na iligtas siya, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang iba pa. Natahimik ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng pinagdadaanan ng bawat isa. Pagdating nila sa isang abandonadong bahay sa gilid ng bayan, inilipat nila ang mga bata sa loob. Doon, may mga tauhan si Selena na naghanda ng pagkain at tubig para sa mga bata. Salamat, bulong ni Althea habang pinapainom ng tubig si Micaela. Hindi ko alam kung paano kami makakaalis sa impyernong yon kung hindi dahil sa inyo. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Selena, nakatingin kay Marco. Kailangan nating tuluyang tapusin ang sindikato. At para magawa yon, kailangan natin ang mga dokumentong hawak ni Gabriel. Nagulat si Marco. Paano mo nalaman ang tungkol sa envelope na yon? Dahil ang impormasyong laman yon ang susi para mawasak ang grupo, sagot ni Selena. Hindi ka pa ba nagtatanong kung bakit sila nagkakagulo sa paghahanap sa envelope na hawak mo? Marco, sabat ng lalaking may peklat. Baka totoo ang sinasabi niya. Simula nang nakuha natin ang envelope na yan, parang lahat sila gusto tayong patahimikin. Binuksan ni Marco ang envelope. Laman nito ang mga pangalan ng mga taong konektado sa sindikato, at laking gulat nila nang makita ang ilang kilalang personalidad, kabilang ang isang politiko at isang negosyanteng kakilala ni Daniel. Diyos ko, bulong ni Marco. Ito ang dahilan kung bakit siya pinatay. Daniel tried to expose them, sabi ni Selena, seryoso ang tono. Pero naunahan siya. At ngayon, kayo ang susunod kung hindi tayo kikilos. Anong plano mo? Tanong ni Marco. Papasukin natin ang mismong kuta nila, sagot ni Selena. At doon natin tatapusin ang lahat. Pero kailangan kong malaman, handa ka bang makipagsabayan hanggang dulo, Marco? Tumingin si Marco kay Althea, nayakap-yakap si Micaela. Kung ito lang ang paraan para tuluyang matapos ang sakit na ito. Lalaban ako. Ngumiti si Selena, ngunit mabigat ang ekspresyon. Maghanda ka. Dahil bukas ng gabi, babalik tayo sa lugar kung saan nagmula ang lahat at doon natin malalaman ang buong katotohanan. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata, nagkausap ng masinsinan sina Marco at Althea. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, bulong ni Althea. Natakot ako kanina, Marco. Akala ko hindi na kita makikita. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Hanggat humihina ako, hindi kita iiwan. Hindi natin pwedeng bitawan ang laban na to, hindi lang para kay Micaela kundi para sa kinabukasan natin. Tahimik na napahinga si Althea. Ngunit sa kaloob-looban niya, may kaba na tila may darating pang mas matinding pagsubok. Mataas ang tensyon kina Marco, Althea, at sa buong grupo kina Selena nang dumating ang umaga. Hindi pa man sila kumakain ng maayos, agad na nagtipon ang lahat sa lumang mesa upang pag-usapan ang plano. Wala tayong oras para mag-aksaya, sabi ni Selena, seryoso ang mukha.
Bukas ng gabi, gigibain natin ang sindikato. Pero bago yon, kailangan nating malaman ang lahat ng nakasulat sa dokumentong hawak ni Marco. Binuksan ni Marco ang envelope at isa-isang binasa ang mga pangalan at koneksyon ng sindikato. Lumitaw ang pangalan ng ilang politiko at negosyante. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pangalang nakita niya sa dulo, Daniel Vergara. Nanlamig si Althea. Hindi maaari. Hindi maaaring kasali si Daniel dito. Napatingin si Selena, tila hindi nagulat. Yan ang twist na ayokong sabihin agad sa inyo. Pero kasali si Daniel. Siya ang ginamit ng sindikato para magtakip sa mga operasyon nila. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Althea. Daniel, mahal ko siya noon, Marco. Pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin to. Althea, sabi ni Marco, mahina ngunit mariin. Kung totoo ito, may dahilan si Daniel. Hindi siya ganun kasamang tao, baka pinilit lang siya. Pinilit o hindi, sabat ni Enzo, na nakaupo at may benda ang balikat, kailangan natin harapin ang katotohanan. Kung buhay pa si Daniel, baka siya mismo ang pumatay kay Gabriel para hindi lumabas ang pangalan niya. Nagkatinginan sina Marco at Althea, parehas hindi makapagsalita. Walang saysay ang pagdududa kung wala tayong katibayan, sabi ni Selena. Pero isang bagay ang sigurado, ang sindikato ay lalong magiging marahas kapag nalaman nilang hawak natin ang mga dokumentong ito. Kaya dapat nating salakayin ang kuta nila bago pa sila makapanghimasok. Nasaan ba talaga ang punong kuta nila? Tanong ng lalaking may peklat. Ito, sagot ni Selena, inilatag ang mapa. Isang lumang gusali sa dulo ng pier, malapit sa dagat. Parang ordinaryong bodega, pero sa ilalim nito may pasilidad para sa lahat ng iligal nilang gawain. Habang tinitingnan ang mapa, biglang nagsalita si Marco. Kung pupunta tayo roon, kailangan nating maging handa. Hindi tayo pwedeng sumugod lang. Kailangan natin ng plano para mailigtas ang iba pang bata at makalabas ng buhay. May armas ba tayo? Tanong ni Enzo. Konti lang, sagot ni Selena. Pero may mga koneksyon ako sa ilang dating kasamahan na pwedeng magpahiram ng mga gamit. Hindi baril ang laban natin dito, kundi talino at timing. Tahimik na nakikinig si Althea, ngunit hindi na niya mapigilang magsalita. Selena, kung totoo nakasali si Daniel dito, gusto kong ako ang haharap sa kanya. Kailangan ko ng sagot. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo. Kung sakali man makaharap natin siya, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon, tugon ni Selena. Pero dapat handa ka sa kahit anong maririnig mo. Kinagabihan, nagsimula silang maghanda. Si Marco at ang lalaking may peklat ay gumawa ng mga simpleng armas mula sa bakal at kahoy. Si Enzo, kahit sugatan, ay tinuruan sila ng mga paraan para umiwas sa mga bantay. Selena, kaya ba natin to? Tanong ni Marco. Kung mananahimik tayo, tuloy-tuloy lang ang sindikato sa pagwasak ng buhay ng mga bata, sagot ni Selena. Mas mabuti ng lumaban at mabuhay ng may dangal kaysa matakot habang buhay. Habang nag-ensayo ng plano, napansin ni Marco na palihim na umiiyak si Althea habang tinitingnan si Micaela na natutulog. Althea, ano na naman ang iniisip mo? Tanong niya, mahinahon ang boses. Iniisip ko lang paano kung hindi tayo makabalik. Paano kung huli na ang lahat? Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Basta magkasama tayo, lalaban tayo hanggang huli. Hindi tayo susuko. Tumango si Althea, pero ramdam niya ang mabigat na kaba. Bago matulog, muli silang nagtipon. Si Selena ang huling nagsalita. Bukas, walang atrasan. Hindi lang ito laban para kay Micaela, kundi laban para sa lahat ng batang nawala sa piling ng kanilang mga pamilya. Isa itong laban para sa katotohanan. Madilim ang gabi nang magsimula ang paglalakbay ni Marco, Althea, Selena, Enzo, at ang lalaking may peklat papunta sa kuta ng sindikato.
Ang hangin sa pier ay malamig at tila may kasamang babala. Nasa likod nila ang isang van kung saan ligtas ang mga bata. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Althea kay Marco habang naglalakad sila sa gilid ng pier. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. "Wala na tayong ibang pagpipilian, Althea. Kailangan na nating tapusin ang lahat." Tahimik lamang si Selena habang hawak ang radyo. "Mag-antay tayo ng signal mula sa tao ko sa loob. Kapag nagsabi siyang malinaw na, saka tayo gagalaw." Nagkubli sila sa isang lumang container habang pinagmamasdan ang warehouse. Ilang bantay ang nakapalibot, armado at tila alerto. "Kung susugod tayo ng diretsahan, patay tayo," bulong ni Enzo. "Kailangan nating gumamit ng patibong." "Patibong?" tanong ni Marco. "Magpapasabog tayo ng maliit na distraction sa likod ng warehouse," sagot ni Selena. "Kapag nagtakbuhan ang mga bantay doon, saka tayo papasok." Habang naghahanda sila, humawak si Althea sa dibdib niya. "Marco, natatakot ako. Paano kung makita natin si Daniel?" Tumingin si Marco sa kanya, seryoso ang mata. "Kung totoo ang lahat ng ito, kailangan nating marinig ang katotohanan mula sa kanya. At kung kalaban siya, kailangan nating pumili kung paano matatapos ang lahat." Dumating ang signal mula sa tao ni Selena. Clear na ang pasukan. Ngayon na. Mabilis silang gumalaw. Si Marco at ang lalaking may peklat ang naunang pumasok, dala ang improvised na mga armas. Sinundan sila ni Althea at Selena, samantalang si Enzo ay naiwan para bantayan ang labas. Sa loob ng warehouse, madilim at amoy kalawang ang paligid. Sa dulo ng pasilyo, narinig nila ang mahihinang iyak ng mga bata. Doon, bulong ni Marco, sabay takbo patungo sa pinagmumulan ng tunog. Habang nilalapitan nila ang silid, bigla itong bumukas, at isang pamilyar na mukha ang lumabas. Si Daniel. Nanlaki ang mata ni Althea. "Daniel," mahina niyang bulong. Ngumiti si Daniel, ngunit malamig ang mga mata. "Hindi ko inasahan na darating kayo rito." "Althea." "Marco, bakit hindi niyo na lang kami pinabayaan?" "Daniel, ano nang ibig sabihin nito?" tanong ni Marco, galit na. "Ikaw ba ang isa sa kanila?" Umiling si Daniel. "Hindi mo naintindihan, Marco. Pinilit lang nila ako. Kung tumanggi ako, pinatay na nila ako noon pa. Ang lahat ng ito, ginawa ko para mabuhay at protektahan si Althea." "Protektahan ako?" luha ang tanong ni Althea. "Daniel, mga bata ang ginamit ninyo. Paano mo nasabing proteksyon ito?" Napayuko si Daniel, tila may mabigat na pasanin. "Althea, gusto kong lumabas sa impyernong ito, pero huli na ang lahat. Kung lalaban kayo ngayon, papatayin nila tayong lahat." Kung ganoon, mariing sabi ni Marco, mas mabuti nang lumaban kaysa magtago sa kasalanan. Bago pa makasagot si Daniel, dumating ang iba pang mga bantay. Mabilis na nagkaroon ng putukan. Si Selena at ang lalaking may peklat ay nakipaglaban gamit ang baril at mga tubo. "Alis na kayo," sigaw ni Daniel habang tinutulungan si Marco. "Dito na matatapos ang lahat." Nagulat si Marco nang biglang pumagitna si Daniel at tinamaan ng bala mula sa isa sa mga bantay. Bumagsak ito sa sahig. "Daniel," sigaw ni Althea, tumakbo sa kanya. "Huwag mo akong iwan." "Althea," mahina ang tinig ni Daniel, duguan ang labi. "Patawarin mo ako sa lahat. Hindi ko kayo kayang protektahan noon, pero ngayon maililigtas ko kayo." Hinawakan ni Marco ang balikat ni Daniel. "Lalabas tayo rito, Daniel. Huwag kang sumuko." Ngunit umiling si Daniel. "Hindi ako na ang tatapos nito. Alisin niyo ang mga bata. Ako ang haharang sa kanila." Mabilis na hinila ni Selena sina Marco at Althea. "Wala na tayong oras. Sumama na kayo kung ayaw niyong mamatay dito."
Habang papalabas sila, narinig nila ang huling sigaw ni Daniel at ang putok ng baril. Hindi na nila alam kung nakaligtas pa siya. Pagdating sa labas, sinalubong sila ni Enzo at ng mga bata. Anong nangyari? Si Daniel naiwan, sagot ni Marco, mabigat ang dibdib. Habang tumatakbo ang van palayo sa pier, tahimik ang lahat. Si Althea ay walang tigil sa pag-iyak habang yakap ang anak nila. Sa huli nagsalita si Marco. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating gamitin ang mga dokumentong ito para mailantad ang buong sindikato. Hindi tayo titigil hanggat may natitirang inosenteng bata na nasa panganib. Tumango si Selena. Ito ang simula ng mas malaking laban. At kasama niyo ako hanggang dulo. Habang tumatakbo ang van sa dilim ng gabi, alam nilang nagbago na ang lahat. Ang sugat ng nakaraan, ang mga lihim ni Daniel, at ang pangakong tatapusin ang kasamaan, ito ang magiging panibagong apoy sa puso ng bawat isa. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentong ito ng pag-ibig, sakripisyo, at katatagan. Ang kwento ni Marco, Althea, at Daniel ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay makikita sa mga taong handang lumaban para sa mahal nila, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sa bawat pag-iyak, sa bawat sugat, at sa bawat desisyon, nariyan ang pag-asa na nagsisilbing liwanag kahit sa pinakamadilim na oras. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi niyo ma-miss ang mga susunod pa naming kwento dito sa Panatang Puso. Ang bawat kwento namin ay alay sa inyong puso at inspirasyon para sa bawat pamilya.